Magandang araw mga katagay, RP Gaming here para sa ating Ragnarok Origin Global Content. Sa video na to ay test damage natin ang dalawang AoE skill ng Knight. Pag sword type ka, ito yung Bowling Bash saka Lion Roar. Pero bago ang lahat, intro muna! Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird. So yun nga mga katagay, kumusta na kayo? May bago pala tayong wishing gacha ngayon. Sa unang tingin maganda no? Saka maporma. At nagmumunwalk pa yan. Kaya tignan natin yung stat. Sa headwear, PDEF 16, STR4, bit 10. Physical and magical damage plus 3.5%. Healing taken 5%. Ignore MDEF, PDEF plus 4%. May passive siya na damage saka damage reduction sa boss na 0.5 for every 7 character level. Bali pumapatak yan kung level 98 ka ngayon ay meron kang damage saka damage reduction na 7% sa mga boss. So maganda to dun sa mga matataas yung PvE damage, yung mga nagbo-boss hunting sa umaga. Ako kasi panggabi ko eh. Next natin tong armor. Meron siyang P-attack, M-attack na 3.5%. Physical and magical reduction na 4%. HP recovery plus 5%. Healing done plus 10%. Healing taken plus 5%. Tapos may all stats siya na plus 3. May passive din siya na kapag nag-i-skill ka, may 20% chance ka na tumaas yung healing effect mo ng 5% for 10 seconds. Cooldown 13 seconds. Napakaganda na ito sa pare. Saka dun sa bard, saka dancer. Pagkakataon na ng mga support na kuhanin to. Pero alam ko marami naman sila naipon na redeem dyan sa mga gacha ticket. Nag-aantay din kasi na may mga reduction yan saka healing dan. Shoutout pala kay Pops Clay na lagi kong kasama sa TR. Alam ko ang dami niyang naipon na pang redeem dyan mga 400 plus. Dito naman tayo sa Mouthwear. PDEF 16, P-attack, M-attack plus 2.5%. Damage saka damage reduction sa demi-human plus 3%. At all stat plus 2. Pagka na-refine ng plus 10, global CD negative 3. Pag plus 12 naman, damage sa neutral sa reduction plus 2%. Ang ganda nito pang PvP Kaso lang plus 12 ang kailangan pero katagalan plus 12 mo rin naman yan. Ang gamit ko ngayon is pipe lang. Kaso nga lang wala tayong gacha ticket. Paano natin makukuha to? Siguro i-redeem ko na lang pag nakaipon ng 150. Hapit pa naman tayo sa mga pang PvP na item. Next natin tong Pacewear. PDEF 16. Damage to player 3%. Oh, pang PvP rin ata to Damage reduction sa player plus 5%. Physical damage, magical damage plus 1.5%. Global CD negative 3% plus all stat plus 3. Tapos pag nirefine mo ng plus 12, may 10% chance ka na tumaas yung P-attack, M-attack mo ng 2% for 10 seconds. Tapos may cooldown siya 15 seconds. Nakakaiyak ka, wala tayong makukuha, wala tayong gacha ticket Tigil na natin to, wala naman tayong pandro. Wait lang mga katagay Magre-reset pala muna tayo ng skill saka stat. Babalikan ko kayo. A few moments later. So, yun nga mga katagay, ito yung pinagkaiba ng dalawa. Yung Bowling Bash sa Lion Roar. Pagpasensyahan nyo pala yung aking damage. Mababa kasi yung ating PvE. Ayoko naman magpalit ng enchant para dyan sa test damage kasi makapag-asos na naman tayo. Unahin natin tong Bowling Bash. Kita nyo naman, mas mahina yung bawas na itong Bowling Bash. Kahit na parehas silang level 10. Kinagandahan naman dito sa Bowling Bash, wala siyang cooldown. Pero may cast time siya na 0.37 seconds. Try natin siyang subukan sa PvP sa susunod na video kasi nga wala siyang cooldown Parang masarap siya pang back Kahit sabihin mo may cast time yan, malit na bagay kasi kaya naman natin pababain yun. Di naman sa Lion Roar, mas malakas talaga yung damage niyan. Hindi pa tayo nakaka-crush na yan May additional damage kasi tayo sa Lion Roar kapag plus 15 yung weapon natin pagka-crush na yung gamit. Wala siyang cast time, kaso nga lang meron siyang cooldown na 2 seconds. Kung mapapansin nyo, bukod sa damage, mas mabilis talagang bumitaw ng skill itong Lion Roar kasi nga wala siyang cast time. Pero kasi nakadepende sila sa respawn ng mobs. Pero kung dire-diretso yung labas ng mobs dyan, lamang yung Bowling Bash dyan, syempre no cooldown yun, tira lang ng tira yan. So yun yung pinagkaiba nila. Pero kung gusto mo talaga malakas yung damage mo sa PvE, mag-spear ka na lang. So hindi ko siya nire-recommend na mag-sword. Maganda lang to dun sa mga lower level na monster, yung mga kaya mong one-hitin. Kaya ako lang naman tinaray itong build na to kasi naghahunt ako ng mga cards. Kung kulang naman yung damage nyo, pwede naman kayong gumamit ng converter. Ito pala yung stat na ginamit ko dyan, pareho sila. Parehas din sila ng core saka sigil. Ang pinagkaiba lang yung skill.
Nga pala mga katagay, pagka hindi pala nag plus 10 tong shield ko, baka bumalik ako sa Crush Naya build. Saka isa pa pala, paki-subscribe po pala yung ating channel, malapit na tayo mag 1K. So napapagastos kasi tayo lagi, nakakainis, nahihirapan tayo mag-ipon. Kung may mga katanungan pala kayo at suggestion, paki-comment na lang po sa baba. At sa mga gustong mag-share ng mga malulupit na diskarte, open po tayo dyan, paki-comment na lang sa baba. So hanggang dito na lang mga katagay, hanggang sa muli, happy leveling! Salamat!